Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, and kasama natin ulit itong si Boss Jake Magnus TV. Yeah. Ayan. At nagbabalik muli tayo para sa ating panibagong video. Kami na naman magkasama, no? Actually, sunod-sunod tong content na ginagawa namin kasi may lakad kami mamaya. So ngayon, eto, pag-usapan natin kasi napapanahon din to, no? Lalo pa, ulitin ko sa inyo. Nag-viral tong itong biruan na ngayon naging totoo. 'Di ba? Ito yung biruan ni Senator Rodante Marcoleta at ni Jinggoy Estrada to the point na napikon nga 'di ba, off-cam. Nilalambing ni Senator Marcoleta itong si Jinggoy, 'di ba? Kasi baka i-take ng mga tao na totoo yung statement ni Senator Rodante Marcoleta, and you know, naging totoo nga. So ngayon, naalala ninyo yung biruan? Ito, panood lang muna namin sa inyo, Senator Estrada, Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Oh. So, sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Senator ba to? Okay. Yeah, First of all, Tingnan mo Wait lang. Singit go. lang. Tingnan nyo mga kababayan yung biro ni Senator Rodante Marcoleta, hindi para kay Jinggoy yun. Hindi para kung kanino mang senator yon. Bakit tinamaan si Jinggoy Estrada dito po sa biro ni Senator Rodante Marcoleta? Ngayon, ang tanong natin mga kababayan, ano ang nalalaman ni Senator Rodante Marcoleta patungkol po sa mga ginagawang kalokohan ni Senator Jinggoy Estrada? Kasi hindi po magsasalita yan ng ganyan kung wala po yang alam. Hindi po yan magbibitaw ng mga salita na idadaan sa biro para lamang patamaan yung gusto niyang patamaan. Kaso nga lang ang problema, kahit pabiro po yon ay tinamaan si Senator Jinggoy Estrada. Kaya po napikon. naghuhugas kamay itong si Jinggoy Estrada. By the way, first of all, mga minamahal, akala ko ba ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga jokes? Diba? Bakit, ba't ka nagbiro? Tapos pag ikaw yung binibiro, ayaw mo. Nagagalit ka, napipikon ka. Now, ngayon, ito yung pinaka main point ng vlog na to. Kasi imposible naman yan, kagaya nga na sinabi ni Boss Jake, imposible naman na i-mention mo na, mark as safe ka na. 'Di ba? Imposible naman na i-mention mo, or kasi minsan yung tao dinadaan na lang ba nila sa biro, 'di ba? Para patamaan yung isang tao. Oo, may mga ganun, actually nakaranas ako noon, no. Mima, ang cute mo, panda ka. Yung mga ganun, like nakaka-offend, 'di ba? Jokes are meant to be funny. Pero kapag hindi na yan natawa, ibig sabihin may laman na yan, tinamaan na yan. Ngayon sa joke ni Senator Rodante Marcoleta, parang may laman kasi hindi natawa si Jinggoy. Kasi kung joke 'yon, matatawa siya. Kaso hindi natawa napikon, 'di ba? Inayuyo niya nga off cam. So ngayon, para naman dito kay Senator Rodante Marcoleta, 'di ba senador ka ng mamamayang Pilipino? 'Di ba gusto mo ng totoong transparency? Gusto mo ng good governance, ng public accountability. Ikaw na mismo, nang galing na mismo sa bibig mo, coming from the horse's mouth. 'Di ba na, safe ka na. Ibig sabihin nun, may nalalaman ka. So, 'di ba, bakit hindi mo na lang diretsahin kung sino senator yon? Oo, 'di ba? At saka hindi din natin masabi, baka involved, allegedly, may possibility na involved din itong si Marcoleta kasi 2016 ayaw nilang i-tackle Puro lang sila 2022, tapos tira kay Romualdez, tira kay Zaldico. By the way, hindi namin sinasabing malinis si House Speaker at itong si Eli Zaldico. Pero give the benefit of the doubt pa din na ipaliwanag din nila yung side nila kasi
itong Diskaya kasi sinungaling din kasi minsan. Kaya parang ang hirap na din maniwala sa mga yan. Pero siya, may opinion siya about kay Romualdez na, baka damay, ganyan. Kasi hindi naman kami para-paras ang opinion eh. Yan yung kagandahan. Hindi kami nagkokontrolan ng mga sarili naming opinion. Now, going back dito sa ating topic, diba, parang imposible namang walang damay na senador dito. Kasi biruin mo tingin ko yung naging patama ni Senator Dante Marcoleta, hindi kay Jingo yon o kung kanino man na senator. Yun ay para sa lahat ng mga pwedeng tamaan. Kumbaga, nagbato lang siya ng salita, biro, kinuha naman ni Jingo Estrada. Kasi kung iisipin natin, maraming mga senator na nasasangkot sa mga anomalyang flood control at mga insertion at pagtanggap ng pera galing sa mga kontraktor sa kanilang mga campaign funds. Ngayon, kung iisipin yung mabuti na andyan dyan si Senate President Chis Escudero, Senator Bongo na may kaugnayan sa CLTG, Joel Villanueva na di umano ay tumanggap din sa New San Jose, Builders, Di umano? ni Senate President na donation sa kanyang campaign funds, 30 million yon. Yung sinasabi naman na insertion na nakuha ni Jingo Estrada, nasa 355,000 naman yon. Million ba? Million, million. And then yung natanggap naman sa isang contractor ni Senator Joel Villanueva sa New Construction Builders, nagkakahalaga ng 20 million pesos. So ngayon, ito namang si Bongo, alam naman natin na yung CLTJ, initial yon ng pangalan ni Senator Bongo. So marami mga senator ang nai-involve dito sa mga anomalyang flood control at mga insertion. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit nung nagbiro si Senator Dante Marcoleta, alam naman natin na may laman talaga, bakit nagalit itong si Senator Jingo Estrada. So ibig sabihin, tinamaan po kayo, Senator, at kung kayo po ay tinamaan sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta, dapat po kayong mahiya sa mamamayang Pilipino na sumuporta at bumoto sa inyo na nauuto naman ninyo. Kasi nga, kawawa ditong taong bayan. Biruin nyo kung gaano kalaki yung pera na nakapatong sa lamesa na nagkakahalaga ng 355 million pesos na hindi na alam kung saan napunta. Ito nga, may mga picture tayong ipapakita, bro. Ito, yan. Tanyo, kasama nila si Bernardo. Yan. Sino ba yung mga kasama nila dito? Si Senator Go, DPWH Yusek Bernardo, Tarlac Assistant District Engineer. Yan having fun. Siguro naman hindi magsisinungaling yung video. Yung video at saka picture. Kasi unang-una, ipagpalagay natin, etong picture na yan ay ipinakita sa inyo. Hindi nga niya daw kilala. Imposibleng magsisinungaling yung picture at imposibleng edited yan. Hindi niya nga daw kilala. Ba't mo pa pinakilig, Jade? Alam mo, Senator Jingo Estrada, wag ka na pong magsinungaling. Bistado ka na ng mamamayang Pilipino. Ano mo, nagagalit na nga siya. May papakita. Ayan, napakita mo nga yan. Nagagalit na siya, guys. Tingnan niya, panood natin sa inyo. Napamura kayo or naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, wait lang hindi ko siya kilala. Yun. Hindi daw kilala. hindi kilala. Pero yung mga binanggit, katulad ni Alcantara, kasama niya. Diba? May perma pa nga dito sa papers. May papakita nga kami sa inyo, mga minamahal. Ito, may perma mo, Jingoy Cutie, may mga perma. Yan, perma. Ito pa. Yan, may mga perma pa, diba? Magsisinungaling yung perma ng kamay mo. Oo, diba? Talagang nakakatawa, Tapos, sasabihan niya na, galit talaga ako sa sinungaling. Sa tingin mo ba, hindi ka nagsisinungaling? Sa tingin mo ba, malinis ka ba? Okay lang sana kung yung issue mo, first time. Kaso, Maraming beses na nangyari yan. marami na. May PDAF ka na. Diba? Plunder. Diba? Ano pa? Ngayon, sa flood control. Naku, yung pattern talaga. Ito yung yung malala Nakapuntos ka na nga dati, umulit ka pa kung totoo man. Diba? Hindi ka ba nadadala? Tapos ngayon, galit-galitan ka. Sino maniniwala dati kang artista. Tama. Diba? Continue natin, mga minamahal. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Yes, why not? Ba't hindi ka attend doon? Siyempre, magugas kamay ka. Like sinasabi niya, bro, sa common sense na lang ninyo,
attend ba ako doon? 'Di ba? Tapos nandyan siya, kilala ko siya. Kasi ako kung ang tatanungin doon, syempre attend ka doon. Para linisin yung pangalan. Para linisin yung pangalan mo, 'di ba? Para ilayo sa'yo ang issue. Oo, lalo pat mainit ngayon yung issue sa flood control, 'di ba? Syempre a-attend ka doon para linisin yung pangalan mo. Posibleng ganon. Hindi naman namin sinasabi na umattend ka doon kasi nandiyan yung kaibigan mo, ganyan-ganyan, kilala mo si ganyan. Hindi naman sinasabing ganon. Ang nakikita lang namin, a-attend ka doon para maghugas kamay. Tama. 'Di ba? Tuwang-tuwa ka nga nung, uy, safe ka na, 'di ba? Diba? Pero by the way, dito kay Senator Rodante Marcoleta, kung meron ka mang nalalaman, sir, Sabihin mo na. isplok mo na. 'Di ba? Para naman to sa, 'di ba, total gusto mo din ng good governance. Isplok mo na. Sabihin mo na maawa ka sa mamamayang Pilipino, please lang. 'Di ba? Nilulubog na tayo sa baha, paulit-ulit yung ganitong klaseng sistema. Panahon pa ni Pinoy, actually mga nagdaang presidente, panahon pa nila. Paulit-ulit na yung ganitong klaseng problema. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Laki-laki nang nakukuha, hindi ba lang nagtatrabaho ng maayos, 'di ba? So, alright, continue pa tayo. That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, please dumaan kay isang niya ay si District Engineer Alcantara. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dininay din niya sa akin. Alam nga naman, parang ginagawa nilang bobo yung tao, no? Alam nga naman sabihin ni Alcantara na, yes, totoo yan. Oo, may kickback kami dyan. Kahit naman siguro ako kung magnanakaw ako, tapos nagkakapitpita na, ba't ako aamin? Diba? Syempre, leading to ano na yan. Wala nang hearing-hearing, umamin ka na, kulong ka na. Lalo diba? Pamilya mo yung nakasalalay, hindi ka tutugan. Oo, kahit anong piga sa'yo, syempre, kapag piniga ka ng piniga, syempre, madami pang pagdadaanan yan, para malimutan ng issue, para humaba yung taon na ano. Pero pag umamin ka na, wala na. Tama. Direkta na, kulong ka na. 'Di ba? May nag-comment nga dito, jail is sweeter the second time around. Mas matamis daw sa kulungan pag pangalawang beses. Ibig sabihin yan, nakikita nitong nagbigay ng komento na ito na makukulong si Senator Jinggoy Estrada sa pangalawang pagkakataon. Kaya nga ito, payo ko kay Senator Jinggoy Estrada, especially din kay Senator Rodante Marcoleta, kung may nalalaman po kayo, much better na sabihin nyo na po. I-explore nyo na yan. Kasi marami pong mamamayang Pilipino ang umaasa sa inyo na kayo po ay makataot makabayan at hindi po kakampi sa mga politikong tiwali. At ipag-ano ninyo, tawag dito, patunayan nyo sa mamamayang Pilipino na deserve nyo yung pagiging senador. Actually, natawa ako. May nag-comment na-bothered lang ako. Sabi dito, para to kay Jinggoy. Kahapon lang ikaw nagtatanong, ngayon naman ikaw ang sinasalang. Kaya nga. Oy, nagbabasa lang ako ng comments, ha. Di ba? May nag-comment pa dito. Natulog ng safe, paggising di na safe. Kaya nga. May nag-comment. You know, may common sense ka pang nalalaman. Utot mo, Violet. Ibig sabihin, galit ang mamamayang Pilipino kay Actually, sa madaling sabi, pinagtatawanan na lang itong mga palusot ni Jinggoy. Diba? Kaya nagalit kay Marcoleta kasi guilty pala. Kaya nga. Yung biro, naging totoo. And ano yung credibility para magsalita ni Rodante Marcoleta na use your common sense, ganyan. Anong credibility mo? Isa ka din naman sa taong sira. Tama. Ang kredibilidad. 'Di ba? Ang bagay lang na magsabi na use your common sense is yung mga taong, okay, for the first time, nakagawa ng kasalanan or, madaming beses na tumama. 'Di ba? Convicted siya. Oo, convicted, nakulong nga, gago. Ilang taon yun? 2014, 14, 15, 16, 17. Nakulong ng 3 taon, no? 'Di ba, bro? 'Di ba? So, alright, mga minamahal, yun po. I think, tama nga yung nag-comment dito, sabi ni Rafi Buban. So, palusot pa more. Hindi niya nilalagay sa panganib buhay niya at pamilya niya sa sitwasyon na alanganin. Kung hindi totoo ang sinasabi niya. Tama. Uy, tama. 100%. Oo. Naniniwala ako dyan kasi unang-una hindi magsasalita itong si Bryce Hernandez kung wala itong sapat na ebidensya at patunay na totoo yung kanyang sinasabi
sasabit kung hindi niya nakatransaksyon at nakasama itong si Senator Jinggoy Estrada o ng kanyang boss na si Henry Alcantara. So ngayon para sa akin, uulitin ko ulit yung sinabi ko kanina na dapat ikaw, Senator Jinggoy, kung wala ka talagang kasalanan, sampahan mo ng kaso si Bryce Hernandez. In the same time, kay Senator Dante Marcoleta naman, kung kayo po ay may nalalaman, much better na i-splok nyo na. Para nang sa ganon, ang galit ng taong bayan, hindi kung kani-kaninong mga politiko napupunta. Dapat kasi, yung galit ng mamamayan ay naka-steady lang dun sa mga politiko na gumagawa ng anomalya. Natatawa ako, guys. Oh. Ayan. Naka-mugshot pa. Alright, so okay, naka 15 minutes na naman ulit tayo sa ating kwentuhan. Kami po ay magpapaalam na, by the way, ayaw talaga sumama ng makasamahan namin. Kasama namin si Takero Miyamoto, tsaka si Tol Chris ulit, tsaka si Boss Mike. Boss Mike ayaw. Kaso ayaw nila Diyan nga lang sila sa labas nag-uusap-usap, baka may mga... Maya-maya, pupunta kami ng night market. Pasok baka, ayaw nila po. Hindi, simbahan. Hindi, magda-night market muna kami. Okay. Ikaw ba? Susama ka ba? Hindi ako samang papahinga ako dito. Pagod, nakakapagod. So, by the way, mga minamahal first time ko na makasama si Jake. And matagal na natin kaibigan yan kahit di natin nakikita. Hoping so na wala na naman gumawa ng issue sa inyo, Kaya nga. Ang hirap kasi nun naggagawa ng issue. Tsaka for politics. Oo. Ang pinag-uusapan dito, kita nyo naman, walang kahit na mga kababayan. Oo. Especially, ginagalang at minamahal natin yung mga nagagawang content with collaboration sa iba't ibang mga vlogger. Lalo na si Mima Alicia ay matagal na natin kaibigan. Alright, yes, it's me again and this is Jake Magnus. Guys, subscribe nyo yung kanyang channel. And yeah, mag-e-end na kami ng aming video. Thank you sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads Thank you very much. Yan, maraming salamat at ingat mga kababayan.